Patricio, Sister Rizal sa pagdala ng ating makalangit para sa mensahe na ating pinakamahal na Panginoon. At sa ngalan po nating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita po ng Diyos at binibig ko po ng katawan sa ating pensyone sa kanya po ang pagkataon. Praise the Lord. Salamat Pastor sa isang opportunity na binigyan ako muli upang magsalita sa harap ninyo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At sa umagang ito po, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagdala mo sa amin sa bahay-sambahan na kami po iligtas sa tuwang mga sakunang nangyayari. Salamat sa iyong gabay noong kahapon, ngayon at sa bukas pa Panginoon. Salamat po Panginoon sa umagang ito ay muli kami naririto upang sambahin ang pangalan mo sa Espiritu at katotohanan. Kaya Panginoon, ang iyong lingkod ay muling magsalita sa iyong mga salita Panginoon, sa iyong mga kaanakan, sa iyong mga praise the Lord, hallelujah. At salamat Panginoon, ang iyong lingkod ay walang magagawa sa kanyang sarili lamang Panginoon, kung walang gabay ng iyong banal na Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Pour out your Spirit in the midst of us, O God, sa umagang ito upang malaman namin at unawaan ang bawat salita na lumalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Ako po ay nalangin muli, Panginoon, na kahit naman sa mga aming mga kapatid na wala dito ngayon, bigyan mo po sila ng conviction na sana muli ay makapag-attend sila ng pagsamba, Panginoon. Salamat at kahit sa kanilang mga bahay, kung ano pa kanilang dinaramdam, patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, and I give all the glory, honor, and thanksgiving through your name, Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God. Ating basahin sa Revelation chapter 3, verse 16. Praise God. Revelation pahayag 3:16. 3:16? No. Kaya sapagkat ikaw ay malahini nga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Praise the Lord, hallelujah. Ang ating topic ngayon mga kapatid ay lukewarm Christian, no? Meron sana akong mga kapatid, ang tawag nito, napalitan ko po ang aking topic. So, mga 3 days before, parang na-convict ako, nakita ko to sa So, ito ang sabi ko, ito maganda. Kasi ang una kong sana is about din sa kaligtasan. Pero sabi ko, mas maganda ito bilang challenge sa atin. Kasi ang church ay parang hindi tumutubo. No? Minsan parang mga kabuti na tutupo, lalabas, ganoon. Parang seasonal ang mga tao na nagsasamba sa Panginoon. So kaya ating talakayin at para malaman natin kung ano ang dahilan kung bakit ang mga tao ay parang nanlalamig, minsan mainit na biglang lumamig. So ganoon nga mga kapatid. Nandiyan ganoon ang church. So nakikita natin sa iba na sa ibang church na maligam-gam pero napakarami nila. No? Ano magawa? Kasi parang hindi kasi tawag dito yung ginagawa kasi parang hindi naayon din sa Panginoon. So, lukewarm Christians doesn't mean na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Dito makikita po sa church minsan mga kapatid ang katotohanan na minsan naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka lang sumusunod. Naniniwala ka sa Panginoon pero hindi ka sumusunod sa Diyos. Ganun nga mga nangyayari. Kagaya ng dati, hindi pa ako Christian mga kapatid. O naniwala ako sa Diyos. Marami nang sasabi, isa lang ang ating Diyos. Isa lang ang ating Diyos. Pero bakit iba ang ginagawa ng iba? Nung ako hindi pa Christian mga kapatid, naniwala talaga ako sa Diyos.
Pero bakit naglalasing pa rin ako? Bakit gumagawa pa rin ako ng kasalanan? So, ganun nga mga kapatid. Minsan nagasimba ako, labas-pasok. Dati, nag-prosesyon pa ako, labas-pasok. So, ganun ang mga nakaraan ko mga kapatid. So, ganito ngayon ang ating talakayin. Praise the Lord. Kasi tinanggap ko lang ang Panginoon bilang Savior, pero hindi isang Panginoon. So ganun nga, sabi natin minsan, kung may mga sakuna o ano mang nangyari sa ating buhay, nasabihin natin, Panginoon, pagalingin mo ako. Yun lang ang ating masasabi. Kahit na ano, pero hindi natin talaga na-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Pagkatapos na tayo pinagaling, ay hindi natin na-appreciate. Yun ang lukewarm Christians, mga kapatid. Kahit na ang kabutihan ng Panginoon, hindi natin na-appreciate. So ganun nga. Praise the Lord. Tatlong sign of lukewarm Christians. Number one, komportable ka sa kasalanan. Ano ba yung komportable ka sa kasalanan? Okay na sa iyo gumawa ng kasalanan. Sabi, minsan, kagawa tayo ng kasalanan, okay lang. Oo, naniniwala ako sa Diyos. May Diyos ako. Praise the Lord, hallelujah. Hindi ka nasasaktan kapag nagawa ka ng kasalanan. Yun ang isa sa sign ng lukewarm Christian, mga kapatid. Minsan nakagawa tayo ng kasalanan at hindi na natin, parang ini-ignore na natin okay lang, pabalik-balik. Tapos pupasok naman sa simbahan, hingi na naman tawad. Paglabas ng simbahan, gagawa na naman ng another kasalanan. So gayon nga mga kapatid. Praise God. Hindi ka nang ipaglaban sa kasalanan. Ang ano ba pagipaglaban sa kasalanan ang isang tukso mga kapatid. Sa halip na ikaw ay nagbago, ngunit nandyan pa rin ang iyong ugali na hindi mo mapigilan ang kasalanan. Lalong-lalo sa mga bagay na mga hindi dapat gawin ng isang tawag nating born again. Dahil tayo noon ay nagsisimba din, pero paglabas ng simbahan, nabumura. Ganun mga kapatid. Hindi rin natin realidad. Meron din sa atin na talagang sabihin natin hindi mapigilan na magkuha ng gamit ng iba o ano pa mang mga pag-condemn sa ibang tao. So ganun nga mga kapatid na hindi ka nakipaglaban sa kasalanan. Kung nandiyan sa ang kasalanan sa iyong harapan, talagang hindi mo ipaglaban, gagawin at gagawin mo pa rin. Alam mong kasalanan ang mga bagay na yan. Praise the Lord. At hindi ka mabilis magsisi kapag nagawa ka ng kasalanan. Praise God. Unlike sa ating mga kapatid na tayo ay kapag nakagawa, hindi naman may awasan, we are not perfect church. Kaya na tayo palagi sa simbahan upang tayo matuto, upang tayo mapuno ng banal na espiritu upang malaman natin na ang kasalanan. Kung ano ang kasalanan at hindi. Kaya sa ating isang sanlibutan ito, habang narito pa tayo sa sanlibutan, hindi maiwasang makagawa tayo ng kasalanan. Pero sa grasya ng Diyos, sa awa ng Diyos, kung magagawa tayo ng kasalanan, ay madali tayong nagsisisi. Yun ang lamang natin mga kapatid. Praise God. Kaya nga, madali na tayong magsisisi. Unlike sa mga lukewarm Christian na patuloy sa paggawa ng kasalanan kahit na pagsisisi wala. Praise God. Magsisisi na yan doon, kung sabihan doon sa church. Magsisi kayo. Ano na? Pikit-pikit. Yan ang ginagawa ng mga lukewarm Christian. Dahil ako, mga kapatid, na-experience ko yan noong hindi pa ako born again. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, nasabi ko, maganda ang kasalanan ay nagdadagdag. Kaya hindi pareha sa atin ngayon, mga kapatid, tayo pasalamat sa awa at pagmamahal ng Panginoon. Na sa ating kasalanan, palagi tayong humingi ng tawad sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi natin pinapalampas ang oras na kung makagawa tayo, makakomment tayo para tayo nakakonsensya. Praise God. At nag-justify ko pa na lagi mo sinasabi, ganito na ako, hindi na ako magbabago. Pero naiintindihan naman ako ng Diyos. Marami din naman nagkakamali. So, merong comparison. Nagko-compare tayo sa sarili natin. Siya nga nagkamali. Siya nga nagganon. Mahal pa rin siya ng Diyos. Oo naman, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga siya nagpakamatay sa cross ng Calvary upang tayo ay dahil sa kanyang pagmamahal.
Pero hindi isang bagay na sabihin mo na okay lang na magkasamali ako. Hindi pwede yan mga kapatid. Dahil yun ang kaugalian ng isang lukewarm Christian. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po ganyan na isang paligamgam na pananampalataya. Praise God. Kapag sinasabi natin palagi, lalo-lalo na may mga kasalanan tayo nagawa, ganun lang palagi. Ganun lang ginagawa. Di ba? Huwag natin sundin. Kagaya nga sinasabi ni Jesus Christ kung ano noon sa panahon niya, kung ano ang ginagawa ng Pariseo, huwag niyong sundin. Kung sundin niyo ang kanilang sinasabi. Ang about sa salita ng Panginoon, yun ang sundin natin. Kung ano nakikita mo sa kapatid mo na gano'n ang kanyang ginagawa, hayaan mo sila, huwag mo silang sundin. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, praise God. And Romans chapter 6 verse 1 and 2. Nasa? Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa rin? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag ang kasalanan ay hindi na bumagabag sa iyo, ito ay sigurado. Unti-unti ka nang malayo sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Meron tayong mga kapatiran, mga kapatid na minsan okay lang naman mag-transfer na ibang church. Pero minsan ako nalulungkot sa mga kapatid natin minsan. Nakikita ko minsan na nagpo-post, nagiinuman, kaya nga ganun mga kapatid, lumalayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kagaya ng kaibigan ko, kapatiran doon sa Iloilo mga kapatid, I can't mention the name, ay isa ng experience dahil ito ay sa totoong buhay natin. Lahat ng verses, tawag nito, memory verse. Ang daming memory verse niya sinasabi pa mga kapatid sa harap. Pero dumating ang panahon, nalulumo talaga ako, naawa ko sa kanya. Dahil pagdating ko sa bahay nila, maraming mga buti ng mga tanduay doon sa bahay nila. Praise God, hanggang ngayon di ko na nakikita. Hindi na kami magkasama. Kaya mga kapatid, ang kasalanan ay hindi na bumagabag sa iyo. Ito ay sigurado, unti-unti ka nang lumalayo sa Panginoon. Praise the Lord. Tawag na bumagabag yung nakukonsensya ka kapag nakagawa ka ng kasalanan. At hingi ka kagad ng tawad sa Panginoon. Praise God. Dahil ang tunay na mainit sa paglilingkod at panampalatay sa Diyos ay nasasaktan. Nalulungkot na konsensya kapag nagawa ng mga kasalanan. Minsan mga kapatid, nasa ako minsan, napagalitan ko yung mga tauhan ko. Yun, minsan sabi ko, sorry Lord, napagalitan ko sila. Pero maya-maya, magkapatian na naman kami. Yun na mga kapatid. Yun ang magaganda sa atin. Kung ano mang mga kaalitan natin sa ating mga kapatid, mga kapwa-tao, madali tayo maghingi ng kapatawaran. Lalo na noon sa ating Panginoon. Praise God. Nakipaglaban sa kasalanan at lumalapit agad sa Diyos. Yun ang dapat natin gagawin mga kapatid. Praise God. Kasi sabi dito sa napatuloy baga tayo sa pagkasala upang ang biyaya ay pagkapanagana? Hindi. Praise God. Huwag namang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo mabubuhay pa riyan? Praise God. Kaya nakalimutan na natin ang mga kasalanan mga kapatid. Kaya huwag na tayo magpatuloy sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Jesus as a Savior, not Lord. No? Minsan, gusto mo ng forgiveness ng Panginoon, pero ayaw mo ng obedience. Ayaw mong sumunod. Gusto mo ng kapatawaran. Praise God. As my experience dati, Lord, patawarin mo ako. Maya-maya, kung sabi patawarin mo ako, pero maya-maya, nung hindi pa ako born again, ano na naman sa inuman. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid,
huwag natin, tayo ay wala na dito sa sanlibutan. Narito tayo sa sanlibutan, pero hindi tayo para sa sanlibutan. Praise God, hallelujah. Nagpe-pray ka, nagcha-charge ka, pero kapag ka tinuro ng ang Diyos at may pinabago sa iyo, ayaw mo. Praise the Lord, hallelujah. Meron talagang ganyan mga kapatid. Kaya nga tayo ay hindi lumalago. Praise, I'm not judge somebody o sa ating mga kapatiran kung saan man sila naroon. Minsan kasi ang realidad, masabi natin na minsan nakikita mo na lang na doon na sa sanlibutan. Lalo na ngayon sa social media, makikita mo kung ano pinagagawa sa labas. Kaya nga, minsan ako nalulungkot, sabi ko, darating ang panahon na today is the day of salvation. Paano pa sila maka-recover kung gano'n na mangyayari? Praise God, hallelujah. Sa Lucas chapter 6:46. Basta. Chapter 6:46. Verse 46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Praise the Lord. Itong sinisigaw ng mga lukewarm Christian, mga kapatid. Minsan sinasabi na, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko ng pagbabago. Praise the Lord, hallelujah. Lalo-lalo na sa New Year's resolution, sabi mo, bago na ako. Mag-New Year's resolution na ako. Hindi na ako iinom. Praise God. Mayroon nangyari niya nung nakaraan. Bigla siya nagbago. Hindi na siya inom, hindi na siya sisigarilyo. Ngayon, bumabalik na naman siya nag-inom. Inimbita sa church. Nawala na naman siya ulit. Praise God. Hallelujah. Marami totoo, mainit na panampalataya ay susunod kahit nasasaktan. Kasi alam niya na ito ay para sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, marami na rin akong na-invite ng mga kapatiran dati, bigla rin nawala. So nakakalungkot din. At bumalik. Ako nga, sabi ko, kung saan ako nanggaling, hindi na ako babalik doon. Praise the Lord. Huwag tayo bumalik. Kasi napakasayang ng ating panahon kapag mangyari ng pagdating ng Panginoon dahil nalalapit na po mga tayo mga kapatid. Narito na po tayo sa 7 days, 7 years na sa tribulation. Kaya ngayon, sa ating panahon ngayon ay tayo ay medyo may pandinig-dinig ng gira, ganito, ganyan. Pero darating talaga ang panahon na magkaroon ng peace sa buong sanlibutan. Kaya yun ang tandaan natin. Kapag nangyari na yun, praise the Lord, hallelujah, ay uupo na po dyan ang Antichrist. At siya po ang magmamanage dito hanggang bigla na lang tayo akitin na magpatatak ng mga microchips. Tuloy po mga kapatid. Kaya dapat sa ngayon pa lang dapat maging matatag na ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi ba matatag ang ating pananampalataya mga kapatid, talagang matakot ka. Minsan nga naiisip ko, paano lang kaya ang mga nahuling henerasyon? No? Halimbawa, pag dumating ang panahon na pagtatak ng mga so ang ating pananampalataya ay mahina, talagang susunod ka sa mga bagay na ipinagagawa nila sa atin. Praise God. Ako nga sabi ko, payag na lang ako pugutan ng ulo kaysa magsunod sa kanila. So isang napakasakit na isang nakatakot na bagay ang mangyayari kapag nangyari yun, lalo-lalo sa mga huling henerasyon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya in-encourage ko lahat sa atin na dapat ang ating mga anak i-encourage natin sa pagsimba, mga
apo natin na huwag bumitaw sa pananampalataya. Praise God. Hindi maging lukewarm, hindi maging maligamgam ang ating pananampalataya sa Panginoon. In Hebrews chapter 4, verse 12, basa. 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Praise the Lord. Hallelujah. So, huwag tayo manghimi mga kapatid na magsalita sa bawat isa sa atin. Na sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, na matatakot tayo na magsaway sa kanila. Tawag nito, magsalita sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Upang ang mga bagay na yun, upang malaman nila na kanilang pananampalataya ay hindi maging maligamgam. Praise the Lord, hallelujah. Ako nga minsan mga kapatid, nung nakaraang taon, grabe ang pambubuli nila sa akin. Nag-share ako ng salita ng Panginoon. So grabe pambubuli nila. Pero sige, okay lang, sabi ko. At least, kung magkahiwalay man tayo ng landas, at least malalaman ninyo kung anong salita ang sinasalita ko sa inyo. Ito hindi ganang sa akin lamang, kundi ito'y salita ng Diyos. Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sabi ko, kapag nandun ka na sa impyerno, at sinabi pa, nakapunta ka naman ng impyerno. Praise the Lord. Hallelujah. Pinilusupo pa ako. Sabi ko, hindi pa ako nakapunta ng impyerno. Pero, nasa salita ng Panginoon. Nasa libro, nasa Biblia, nasasabi. Na darating ang panahon, kung nasa impyerno ka, makikita mo at malalaman mo kung ano ang pinagagawa mo, kung ano sinasalita mo sa mga kapatid mo, sa mga taong nagsasabi sa iyo sa kaligtasan. Praise the Lord. Unlike sa mga naligtas na hindi na nila malalaman ang mga kasakitan dahil papahirin ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Praise the Lord. Kaya hindi na natin mararamdaman yung mga tawag ito, mga kasakit, mga problema at puwapawang pagpipraise at pag-awitan ang nasa langit. Ngunit ang nasa impyerno ay walang hanggang kamatayan sa apoy ng asupre. Praise God. Kaya mga kapatid, sikapin natin na bilang isang Kristiyano ay panatili tayong mainit sa paglilingkod sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, huwag tayong paligoy-ligoy dahil ang panahon ay malapit na. Sabi nila, matagal pa yun. O matagal pa yun. Pero ang buhay ba natin, alam ba natin bukas? Praise the Lord. Kaya yun ang ating, at least ang assurance natin mga kapatid, na habang tayo ay nanampalataya sa Panginoon, kung darating man siya o hindi, at least kung sa kabila ng ating kamatayan ay ready tayo sa pagharap sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, palagi natin tayong mainit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Hindi ka Christians kung wala kang nakanotice kung paano ka manamit. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Nasali pa yung pananamit natin. Kasi ngayon mga kapatid, sinasabi nga nila na nakalimutan ko yung term na sa Amerika na ganito, mag-tupis, ganito. Okay lang sa kanila na maganon ang kanilang mga pananamit. Nakalimutan ko ang term na yon. Parang open lang sa kanila. Maganon panamit. So para sa atin sa mga Christian, mga kapatid, kahit nasa labas, sa loob o labas tayo ng church, panatilihin natin ang ating mga pananamit upang makita ng sanlibutan na iba tayo sa kanila. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi may mga Christians na na minsan kita mo grabe ang damit sa church, paglabas nila nasa mall,
makikita mo. No? Kagaya nung church na inatingnan ko, tumiwalag sa church natin, sa aming church sa UPC, tumiwalag sila. Nawala na yung ano nila, yung about sa holiness ng pananamit. Kita mo sila sa mall, nag-shirt, nag-sando. Kaya nga mga kapatid, hindi mo na nakikita sa kanila na sila yung mga Christian. Dahil nakisalamuha sila sa salibutan. Kaya nga minsan ako, nagigilty ako mga kapatid, mag-short ako. Kaya bumili ako ng pajama ngayon para at least maglabas ako, may pajama o jogging pants. Dati kasi nag-short ako kasi mga tao din, mainitan ako. Pero yung mga about sa mga sports, okay lang yun kasi naman yun panandilian naman yun. Pero about sa buhay talaga natin, kung ano nangyari. So ganun nga, sa araw-araw na tayo naglalakad sa kalye o saan, kailangan paglabas natin ng bahay, ganun pa rin ang ating sitwasyon. So, kaya parang itong conviction ng Panginoon sa akin noong December Kaya bumili ako, sabi ko, bibili ako ng jogging pants para kung maglabas kasi ako sa mabili sa tindahan. Dati kasi, totoo lang, mahilig talaga ako sa sexy short Kaya nga, praise the Lord. Kaya ngayon, convict ako ngayon. Sa hindi ko pa naman ito, at least noon parang may conviction na sa akin ng Panginoon na gano'n ang gagawin. So, doon sa bahay, bumili ako pajama, pantulog, at saka sa paglabas-labas, bumili ako ng tawag nito, yung jogging pants. So, ito nga, hindi ka Christian dahil walang nakanotice kung paano ka manamit, no? Kailangan makita nila, praise the Lord, kung paano ka magsalita, praise the Lord. Paano ba magsalita ang mga Christians? Praise the Lord. Ito, dala na to sa disco, no? Paano ba magsalita ang Christian? Paano mo magsalita ang Christian? Lalo-lalo na nagulat, lalo-lalo na may nadulas. Praise God. At kaharap mo na marami, di ba? May kahinahunan ba? Ay, Praise the Lord. Lalo na nagulat ka, lalo na nadulas ka, na ganyan ka, no? Ano bang salita ng mga Christians? Hallelujah. Okay, ayun, isa sample, no? Nadulas ka, in Jesus' name. Oh, right? So, makikita nila, lalo-lalo na sa karamihan ng tao, nagulat ka, ay Jesus. Praise the Lord. Ganun, ang isang expression natin. Hindi kagaya noon, ang expression ng mga kasamahan ko dyan sa puro mga pagmumura. No? Puro mga pangalan mention natin, di naman masama yun daw Sabi nila, puro yawa, puro So, kaya nga mga kapatid, yun nakikita mo kung paano ka maging isang Christian. Dahil meron pa rin mga Christian dyan sa amin, na nanonotice ko, nagsasalita pa rin ng mga ganong bagay. Nakipagbiruan sa mga, yung tawag nito, yung sexual, nakipagbiruan. Kaya nga, nung nakarang araw, binibiro nila ako, na gano'n mga yun. Sabi ko, huwag mo ako makitin sa mga bagay na yan. Sabi ko, dahil iba na ako. Dahil may Diyos ako, sabi ko. Alam ko, kinasihan ka lang ng demonyo. Praise the Lord na para ako sa'yo, makisalamuha sa'yo upang kung ano ang nasa bibig mo, sisagot ako sa'yo. Sabi ko, hindi mo na ako maakit na ganyan. Palagi niya ako binubuli, ganito ganyan. Sabi ko, wag na. Wag mo ako isali sa mga bagay na yan. So, kaya nga mga kapatid, kung paano ka magsalita. So, tayo mga Christian, tandaan natin, no? We always sing, praise the Lord. We always pray, hallelujah, in Jesus' name, sa mga bagay, kung anong mga bagay na ating kilos. Praise the Lord, lalo-lalo na kung may kaharap tayo, kung galit na galit tayo. Praise the Lord. Minsan nga, talagang may mga bagay na lalabas talaga
Kung lalo ng galit na galit ka. Praise the Lord. Pero yun lang ang nakalamang, madali ka lang magsisisi. Sabihin mo, oh, nakapagsalita ako ng ganun. Lord, forgive me. No? Ganun ang nangyayari sa ating mga kapatid. Kaya nga, hindi kagaya sa iba na patuloy, yung ganun hanggang sa ano. Kaya nga dati, may ako na 3 years old na bata. Naglalaro. Nagmumura. Kasi notice ko pala, kung bakit nagmumura yung bata. Kasi palaging pinagalitan ng nanay. Tapos binubura siya ng nanay niya. Praise God, siya po, kawawa namang bata ito. Magkatabi lang kami ng isang apartment dito sa kanila, dito rin sa amin. Kaya nga palagi ko na-notice ng bata. Excuse me. Na palaging nagmumura. Yun pala, binumura siya palagi ng nanay niya. Praise the Lord. Kaya nga, kung ano narinig ng mga bata, yun din ang ganun nila. Kaya nga, mga kapatid, kung ano mga na-notice natin sa ating mga anak, kung gano'n ang ginagawa, dapat pagsabihan kaagad natin na yun ay masama. Praise the Lord! Paano mo isinapamuhay ang salita ng Panginoon? Praise the Lord! Minsan, sa memory verse, nandiyan na yung memory verse, palagi natin dinasamo, na sinasabi dito, kaya nga dapat isapamuhay natin yun. Praise God! No? Kaya nga sa sinabi ko kanina, na may isa tayo akong kapatiran dati, na lahat ng memory verse, marami siyang memory verse na palaging ginagawa. Pero ngayon, nakita mo na, pinalitan na maraming tanduay doon sa kanilang bahay. Praise God! Ako nalulungkot ako nung kumanta ako, nalulungkot ako Talagang nakakalungkot mga kapatid. Sana hipuin ng Panginoon ang kanyang puso na bumalik. Praise God. Praise God. Hindi nakikita sa iyo yun, mga desisyon. O matagal ka na Christian, pero sim na sim yung pamumuhay mo doon sa mga unbelievers. Praise the Lord. Hallelujah. Para din itong mga bunga, mga binhi na tinanim sa malabong na mga damuhan mo mga kapatid. Nandoon ka, kaya nga minsan ma-influensyahan ka ng tao. Lalong-lalo na nung nakaraang taon, mga ilang taon nandito ako pagdating ko mga kapatid, talagang sabi ko, malapit na akong madala ng sanlibutan. Oo, umiinom ako. Nagpagsalamuha sa kanila. Pero nung talagang nagpasalamat ako sa banal na Espiritu, na nangyari iyon at na-convict ako ng umagang iyon, sabi ko, ano nagawa ko kagabi? Nalasing ako. Lasing na lasing. So kaya nga sabi ko mga kapatid, talagang mabuti nga ang conviction ng banal na Espiritu at sinabi ko, hindi ko na ulitin yun. At salamat naman, patuloy hanggang ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Kasi sabi ko, sayang ang pananampalataya ko na ilang taon. At nung gabing iyon, kung hindi na ako nagising, ano kaya mangyayari sa akin? Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, tayo magpasalamat dahil sa banal na Espiritu na nag-guide sa atin. Praise the Lord. Kaya paano malaman ng tao na Christians ka? Praise the Lord. Hallelujah. Paano na malaman? And Matthew chapter 5 verse 14. Sabi po dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Praise the Lord. Tayo pala ang ilaw ng sanlibutan mga kapatid. Kaya nga kung ano nakikita sa atin, kung ang ilaw natin ay papatay-patay, ay yun ang nakikita nila sa atin. Nakikita nila lalong-lalo na sa ating loob ng pamamahay natin. Praise the Lord. Lalo-lalo na makikita ng mga bata. We are a Christian. Minsan nag-aaway tayo sa harapan ng bata. Nag-aaway tayo maririnig ng kapitbahay. Praise the Lord. At sabihin nila ng mga kapitbahay na, kasi ang sanlibutan kasi nag-judge sa atin. Sabihin kagad, ano ba klaseng Christian yan sila? Nakita mo, naririnig mo, nag-aaway, nagsigawan. Praise the Lord. At sa harap ng bata, nakikita ng bata rin na minsan sa harap nila, nag-away. Praise the Lord. Hallelujah.
naalala ko yung uncle ko at saka yung auntie ko kung mag-away sila. Doon sila sa loob ng kwarto. Pinapalabas yung mga bata. Praise the Lord. Kaya nga yung mga bata nila kahit na sabihin natin na yung pananampalataya nila ay hindi talaga mainit, pero hindi mo makikita sa kanila ang pagkasutil. Talagang sumusunod sila sa kanilang mga parents kung ano masabihin. Hanggang ngayon, naging successful sila sa kanilang buhay. Dahil tuwing mag-away yung uncle at auntie ko, doon sila sa loob ng kwarto. Hindi ko talaga narinig. Dahil nakatira ako ng ilang taon sa kanila noong aral ako, hindi ko maririnig na nag-away sila. Yun pala, doon sila sa kwarto, tawag hindi away talaga, yung parang nag-discuss lang ba kung ano mga mali ng isa, ano mali ng isa, ganun. Hindi ko talaga narinig. Praise the Lord. Happy kaya nga, tayo ang ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay manatili na kalmado. Kung may hindi pagkakaintindihan sa ating mga sarili, sa ating, lalo na sa mag-asawa, sa magkapatid, iwasan na natin yung mga bulyawan. No? Minsan may mga magkapatid pa na sa church, na minsan kita mo sa bahay, nagbubulyawan. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kaya nga mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya na ipakita natin kung ano ang Panginoon sa ating buhay. Praise the Lord. Walang kasalanan, walang batik ng dumi. Praise the Lord. Kaya kung ikaw ay ilaw ng tahanan, mag-stand out ka. Pero kung ikaw ay lukewarm Christian, ikaw ay nagtatago kasi mas gusto mo ang approval ng mundo at ng mga tao kaysa sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Pasensya na. Pero pwede kang ma-impyerno kapag ganyan ang iyong gawin, mga kapatid. Praise the Lord. At hanggang sa unti-unti kang nilulugmog ng sanlibutan, hanggang unti-unti kang nanatili hanggang sa lumabas ka na sa church. Naalala ko rin pala ngayon, mga kapatid, yung isa rin namin kapatiran ngayon. Palagi sila, yung lalaki na brad ko sa church, pitful silang mag-asawa. Nandiyan palagi sa sa church, palagi mo makikita. Nung na-assign ako dito sa Palawan, pagbalik ko, wala na yung asawa, yung lalaki. Tinanong ko si Sister, saan na si Brad? Ay, doon, nag-alaga ng manok. Anong manok? Pansabong. Praise the Lord. Ay, nakaanong mga kapatid, parang nanlumo ako. Kaya minsan nakikita ko yung asawa niya nag-church doon, parang malaki ang pinapasad na minsan nag-testify yan siya, umiiyak. Kaya nga, noong pag-assign ko dito, nawala na siya. Pagbalik ko hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakabalik. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, mayroon talagang ganyan na mga bagay na ikaw ay nalulung sa sanlibutan. Noon, ilaw ka ng sanlibutan. Ngayon, ikaw ay nawala. Praise the Lord. Dahil ang Holy Spirit ay nawala rin. Praise God. Hallelujah. In Matthew chapter 25, verse 1, Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. praise ay patuloy mo sa patuloy lang sis. 2. At ang 5 na kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino. 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangadala ng langis. 4. Datapwat ang matatalino ay nangadala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaganto silang lahat at nangatulog. 6. Datapwat pagkahati
hating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. 7. Nang magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. 8. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nang mamamatay ang aming mga ilawan. 9. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. 10. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. 12. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. 13. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon nga ang mangyayari mga kapatid. Kung ating alalahanin ang 10 dalaga, ang 5 ay tinawag natin kung saan ano pa, bunga-buang-buang. Ang 5 ay mga matatalino, wise. So kaya nga ganon ang mangyayari mga kapatid. Tayo ay kanya-kanyang destinasyon, sarili sa buhay, may desisyon. Kaya nga, hindi natin malalaman. Kaya nga kung ating suriin ang story ng 10 virgins, mga kapatid, ng 10 dalaga, ay ito ay na-compare sa Holy Spirit. Kailangan mapapuno tayo palagi ng banal na Espiritu sa ating buhay. Upang, dahil ang oil po ay Holy Spirit, is a symbol of Holy Spirit. Kaya nga kung kulang ka sa Holy Spirit, mga kapatid, at ganoon nga ang mangyayari pagdating ng panahon, pagdating ng paghukom, at hindi ka makikita ng Panginoon, at hindi ka ma-recognize ng Panginoong Hesus. Praise the Lord, maiiwan ka talaga. Kaya nga, sikapin natin na palagi sa ating church, kahit pa sa ating bahay, na mapuno tayo ng banal na Espiritu. Palagi tayo mag-awit, at nararamdaman natin yan mga kapatid. Habang po sa ating bahay, kung palagi tayong umaawit sa salita ng Panginoon, nararamdaman natin ang Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kailangan mapapuno tayo palagi. Praise God. Huwag natin hayaan ang Holy Spirit. Nandyan lang ang Holy Spirit. Nandyan lang. Pero, kung ikaw ang lalayo sa Holy Spirit, gano'n ang mangyayari. Sumawalan ka ng apoy ang iyong buhay. Kaya nga hindi ka makikilala ng Panginoon sa pagdating ng panahon na paghahukman ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng lukewarm Christians. Kaya nga, magkasalungat ang sinasabi ng naniniwala sa usas, mga kapatid. Dahil si once saved, always saved. Hindi nila nabasa. Yun, nag-focus sila sa mga ganung bagay, mga kapatid, sa isang verse. Kaya ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, na through the grace of God, na tayo, ang kanilang panampalataya ay nasa gawa. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po ganun mga kapatid. Dapat kailangan ang ating pananampalataya ay nakapokus sa ating Panginoon Hesus. Praise pa po. Puno tayo palagi ng Holy Spirit upang sa gayon ang ating buhay ay manatili sa Kanya. Praise God. Hallelujah. In Matthew chapter 7, verse 21, ganun din ang mangyayari. Praise the Lord. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun nga mga kapatid. Nakikita mo sila sa church. Paglabas, marami din naman nagtuturo sa labas, sa bahay-bahay, sa mga kalsada, nag-preach ng Word of God. Pero yun nga mga kapatid, na minsan kulang sa Holy Spirit. Kailangan talaga ang Holy Spirit mga kapatid.
Dahil minsan may mga tao talaga, gaya ngayon, lumalabas na ang mga false prophet. Nagsisiangkin na sila. Marami na nisiangkin. Unang-una dati, alam natin kung sino ang umaangkin na sila lang maliligtas. Dahil nakasulat daw sa Bible ang kanilang simbahan. Ngayon, meron na naman isang napakalaking simbahan na unang-una na tinayo daw ni Jesucristo. Alam niyo siguro yung ano yung tinatawag na yung pinakaunang simbahan, yung RCC mga kapatid. Sila naman ang umaangkin ngayon na sila lang ang maliligtas. Ngayon may umaangkin na naman, bago lang, na sila rin ang maliligtas. Wala na ibang simbahan, kundi sila lang. Yun lang yung Baptist Church mga kapatid. Umaangkin na naman na sila lang dahil sinusunod daw nila ang mga ano. Kaya nga mga kapatid, hindi natin kailangan maging marunong tayo, maging matatag tayo, magbasa tayo ng Bible. Dahil ang unang church na nasabi na sila yung maliligtas dahil sila sa history. History ang pinagbasihan nila. Ngayon, kinukutya na naman nila ang nagbabasa ng Bible. Dahil sinasabi nila, Bible alone lang kayo. Kami may history kami. So kaya nga mga kapatid, huwag tayong padadaya sa mga tao yun. Panindigan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nung unang tinanggap natin ang banal na Espiritu. Praise God. Dahil natanggap talaga natin, literal, ang banal na Espiritu. Praise God. Kaya huwag tayong maniwala, huwag tayong pa-divert sa mga church na nagsabi, kami lang. So ganun na mga kapatid. Kaya nga ito na ang propesya ay mangyayari na noon pa. Noon na umpisa na pero ngayon lalong lumana dahil ang church na mismo ang nagsasabi na sila lang ang maliligtas. So marami na. Nag-agawan na sila ng kaligtasan. Pero sa atin hindi tayo dinadala yung ating dominasyon mga kapatid. Kundi ating dinadala, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, na siya ang mag-lift up sa atin sa itaas, sa ating kaligtasan. Praise God. Kaya nga, patuloy lang sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating hayaan na ang simbahan mag-dominate. Baka darating ang panahon na sabihin ng Pentecostal o Apostolic na kami lang maliligtas. Huwag ganon. Dahil hindi yan makaligtas ang Apostolic at saka Pentecostal. Kundi ang makapaligtas sa atin ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Praise God. Kaya nga hindi natin mahayaan na tayo maging maligamgam o mainit. Dahil kung maligamgam ka mga kapatid, kulang yung sa pag-init hanggang sa kumulo. So kung iinom ka ng kape, maligamgam itimpla mo, ano maramdaman mo? Walang kalasa-lasa. Pero kung mainit na mainit, kahit na mainit, kahit nagpasok-pasok pa sa paghigop ng kape, napakasarap damihin mga kapatid. Kaya ganun ang ating dapat pananampalataya na maging mainit na mainit tayo sa pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. In Matthew chapter 24 verse 37, last verse mga kapatid. Ang sabi po, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating hayaan na ang ating pananampalataya ay sabihin, ay malayo pa ang darating ang panahon. Malayo pa ang pagbabalik ni Kristo. Kaya nga habang sinasabi, today is the day of salvation. Kaya nga, sikapin natin sa paglabas natin dito sa umagang ito, na paglabas natin, ganun pa rin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo manampalataya na lumuhod ka sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Paglabas mo, nagmumura ka na kung ano-ano nang pinagagawa sa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, patuloy na tayo. Kailangan maging mainit tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo ay maging maligamgam. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Magsitayo tayo mga kapatid. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sign na isang lukewarm Christian mga kapatid, hindi mo sinusurrender yung pananampalataya sa Diyos.
ang iyong paniniwala ay hanggang sa simbahan lang. Praise the Lord. Kaya imo ang himaya. Praise the Lord. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamo sa pagsamba. Ngalan mo, dayon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba.
bumisit tayo upang ibalik ang ating pagmamahal na unang tinanggap natin ang ating Panginoon. Hallelujah siya. Glory to siya. Hallelujah siya. Glory to God. Lord, thank you, Jesus. Sa iyong mensahe, Panginoon, na pumukaw sa bawat isa sa amin, na bumising sa aming puso, isipan o God. Hallelujah siya. Isang reminder sa bawat isa sa amin, Panginoon. Aming pananampalataya, Panginoon, na manatili namin sa iyo. At hindi na kami babalik sa nakaraan. Hindi na namin limunin ang mga aming pinagagawa mo. Dahil binago mo na kami, Panginoon. Salamat o Lord God sa mga ito. Sa iyong mga salita na remind sa amin, sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah, sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, piniling din namin ang sa umagang ito, sa aming mga kapatiran, na walang ngayon dito, Panginoon. Gabayan po sila sa kanilang buhay sa araw-araw. Ipuin mo kanilang mga puso na sa araw na ito, sa ganitong araw, sa araw ng linggo, na sila ay pupunta at magsama sa iyo, Panginoon. Kahit na sa mga aming kamag-anak na wala pa, hindi pananampalataya sa iyo, hindi palubusan tumatanggap sa iyong pangalan, Panginoon, sa bautismo. Ipuin mo kanilang mga puso, Panginoon, na makinig sa salita, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Patuloy mo silang pagtibayin at pagpalain sa kanilang buhay. Praise the Lord. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Huwag mo kami pabayaan, Panginoon. Kung ano mang mangyayari sa buhay na ito, patuloy ka na dyan. Hindi mo kami iiwan ni pabayaan. Glory be to your name. Lalo-lalo na sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Lalo na sa mga may sakit, Panginoon. Pagalingin mo po siya. Through the name of Jesus Christ. Kung ano mang idinaramdam ng bawat isa sa amin. Lalo na sa spiritual healing, Panginoon. Hallelujah, kami po hinihiling na muli manumbalik ang aming pananampalataya na una ka namin tinanggap. Pwede pa lang noon na kahit na linggo, araw-araw ay linggo, dahil ganun kainit ang aming pananampalataya sa iyo naman, Panginoon. Kaya hawakan mo ang aming buhay, hawakan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Palagi mo kami i-remind sa mga bagay na ito. Palagi mo kami gabayan sa iyong banal na Espiritu. Kung saan man kami dalhin ng aming mga paa. Kung saan kami lugar na pupunta. Salamat, O Lord! Salamat, Panginoon! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I live up all the glory, honor, and thanksgiving in the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas. Masigaw mo palakpak. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ating ibabalik sa ating MC. At salamat, Panginoon. God bless you, Richie Ray, sa pagdala ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. Panginoon po ating mga Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Panginoon po ang Diyos talagang
ang Diyos ay napakabuti. Mahal niya ang kanyang mga anak na kung paano po patuloy po tayong tinuturuan upang wag po tayong maligaw ng landas. Mga minamahal ko mga kapatid, habang po tayo nagantay sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na po ang kanyang muling pagbabalik dito sa lupa, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya dapat tayo po ay maging handa, laging handa mga minamahal. Ang Santong Espiritu, ang siyang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Puri ba Diyos? At tayo po ay narito na sa paalala. Sunod na linggo ang ating leader. Sino naman? Leader sunod na linggo. Si Lian na naman. Sunod na linggo. Kasi may sakit daw. Kaya hindi mo na siya nakatin. Ang ating mensahe, ating Pastor Arnel. Praise God. Mayroon pa pong paalala, Ma'am Colin? Ay, makiisa po tayo bukas, mga kapatid, dun sa may Digiboy, yung mini crusade. Then yung, may ebanghelyo po sa umaga bukas po. Magsanggamit po sa GC, baka po kung sino po yung maana ni Pastor Junior dun sa Dimanyang. So, yun po mamaya po sa GC po tayo mag-send lang po ng message kung ano po talaga kung anong oras yung umpisa at yung simula din po ng revival kung anong oras at matatapos. Diyan po yung revival sa Dimanyang gaganapin. God bless you, Ma'am Colin. Sino pa po may paalala? Wala na? Kung sino yung magati na yung wala masakyan, yung yung tricycle ko God bless you, Ma'am Lord. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Meron pa? Paalala? Wala na? Kung wala na po mga kapatid, tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigyan po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastor Arnel Puso sa kanya po ang taon. Praise the Lord. Puri ng Panginoon mga kapatid. Hindi mo lahat na tayo ay lumayo. Gawin natin sa mga pasasalamat. Sadyang libutin ang ating Panginoon katapat sa Sadyang libutin ang ating Panginoon nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakila Panginoon, kapag ang tunay magmula na sa bugat ng aming
Thank you, Lord. Thank you. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mensahe na aming napakinggan, maging sa mga awiting, mga kalangit, sa mga buhay na pagkakas Diyos. Salamat. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay dakila, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa buong linggo, Panginoon, ang mga napakinggan namin ngayong aming magagamit, O Diyos, bilang isang ikalalago ng isang mananampalataya. Salamat sa basang ito, Panginoon, na di nagsasawang nagpapaalala, nagpapalakas sa iyong mga anak na laging uhaw, laging inaasam na ikay muling makadaw pagpalan, makapiling, maawitan, Panginoon. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay. Nariyan ka laging kami yung sinasamahan, Panginoon. Dalangin namin yung mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa araw na ito. Sa sunod na linggo, Diyos, yung dalhin upang kami isama-sama na ikay purihin, itaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, yung aming pagsasagawa ng Diyos na magbigay ng kalakasan, kalusugan, bilang katawang panglupa. Pagpalain mo, nag-prepare ito, ihanda ang Diyos sa malaki pang gawain. Salamat. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Magkamayan tayo, mga kapatid. Makakamayan kita, Panginoon. Kailang matika ang pagpapalit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kami tayo magkasalit. Sa piling ko'y laging mahal na mahal kita, Panginoon. Katulad ng mga nila tayo ay di napapagod ating mga pagmamahal. Tayo'y magdadala ng buhay at siya sa mga anak ngayon na matuloy na. Halika na, tayo na ipahaya, patupad na. Halika na, praise the Lord. Hallelujah. Sis, iyan mo sa JC na kung ano yung willing dito na lang magkita sa Dito na lang sa tindahan. o sa may tindahan. Mga ano siguro 5 or 6. Ay, hapon? Ay, pwede na rin meaning na sa Ibrahim na. Kasi sa ano may Emilio umaga, tapos half gabi na. Oh, pwede na. Ha? Sorry, Grab. Doon ba yung binigay mo sa akin kaya tambayan doon? Ba't wala nagagabi? Mm-hmm.
Kasi papanagasing mo doon sa simbahan. Hindi pa sila gupin?